Nasaan na siya? Mula sa kotse ay tanong ni Emil ang loob ng maliit na shop na nasa harapan niya. Sinlit lang ito ng kahon kaya imposibleng di niya yun makita. Wala namang ibang milk tea shop sa paligid ng mall kundi bukod tanging ang nasa harapan niya. Saan ba nagpunta ang babaeng yun? Sabi niya narito lang siya. Bakit wala siya rito? Pinandar niya ang kotse. Naglibot-libot siya sa paligid ng mall. Baka mayroong pang shop bukod dito just to make sure lang na may mami siyang iba. Kaya lang nakaikot na siya ng ilang beses, wala talaga. Nang tawagan niya naman ang numero ng dalaga ay di niya ito ma-reach. Tingin niya, it's either naka-off ang cellphone nito or walang signal. Nagpasya na lamang siyang umuwi sa bahay. Baka kasi naroon na ito. Kaso pagdating niya roon ay wala pa ang dalaga. Kaya di siya mapakali. Nasaan ka ba? Pasaway ka talagang babae ka. Sinabi ko hintayin mo ako dyan. Hindi ka man lang tumawag sa akin na aalis ka pala. Di niya maiwasan di mainis dito. Makailang ulit siya nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Ito na nga ba ang ayaw niya sa isang relationship? Di mawawala ang stress. Ewan ba niya at nagka-interes siya sa babaeng yon? Ayaw naman ito sa kanya. Kung sa bagay, di naman bago ito sa mga babae. Nagpapakipot muna bago bumigay. Malamang, ganoon din si Chantal. Huwag ka lang lalabagsan ng pagkasunduan natin, Chantal. Di mo ako kilala kung magalit. Sa tabing kalsada niya naratnan ang kanyang pamilya. Kasama ito ng ilang kapitbahay nilang nawalan din ng tirahan. Ang bahay naman nila, uling na lang ang natira. Walang magawa ang mga ito, kundi tanawin ang mga bahay nilang halos na abo na. Wala nang apoy. Naapulan na ito ng mga bumbero na makarating sila. Wala na tayong bahay, anak. Naiiyak na wika ng ina na si Aling Rosa. Hayaan niyo na po, Nay. Hindi lang naman po tayo ang nawalan. Pagpapagaan niya sa loob dito, batid niya kung gaano ito kasakit sa ina. Ang halos tirahan nila ng ilang dekada na abo na. Wala na silang masisilungan. Ni isang gamit, wala itong nailigtas. Doon muna tayo sa bahay. Pagmamaganda loob naman ni Chubby na noon ay kadarating lang. Nagkanya-kanya silang lakad pagkarating nila sa lugar. Mapalad na di nakasama ang bahay nito pagkasunog ng karamihan. Naapulan na kasi ang apoy bago pa makarating sa kanila. Okay lang ba, Bes? Nahihiyang tanong ng dalaga. Ano ba kayo? Para naman kayong iba. Magiging pamilya na tayo kapag kasal na kami ni Cardo. Wika nito. Akbay nito si Cardo habang magkakasabay silang naglalakad patungo sa bahay nila Chubby. Malayo pa, tanaw na nila ang nakatikos na kilay ng ina nito na si Aling Chabelita. Magandang gabi, Lita. Medyo nahihiyang bati ni Aling Rosa. Magandang gabi rin, kahit pa alam kong di talaga maganda ang gabi nyo. Oo nga po, Nay, di talaga maganda ang gabi nila. Kaya kung maaari, dito muna sila tumuloy sa atin. Okay lang po ba? Pasensya na, ngunit hindi maaari. Ayoko mahawa sa kamalasan ng pamilya nila. Masama daw ang nagpapatuloy sa pamilyang nasunugan. Nay, 21st century na tayo. Nagpapaniwala pa rin kayo sa pamahiing yon? Di po totoo yon. Kung di ka naniniwala, bahala ka sa buhay mo. Basta sila, bawal dito. At kung ipipili mo yung nais mong pagkupkup sa kanila, abay hanap mo sila ng masisilungan. At pati ikaw, sumama ka na rin sa pamilya ng nobyo mong hampas lupa. Maraming lalaki, bakit ba kasi baliw na baliw ka dyan sa lalaki mukhang palito naman? Nay naman, kung ayaw niyong tumulong, ayos lang. Pero sana wag naman kayong manlait. Tama na babe, hayaan mo na si Aling Chabelita. Kaya nga anak, mabuti pa aalis na lang kami. Salamat sa alok mong tulong sa amin. Pasensya na po kayo, Nay Rosa. Medyo nahiya tuloy si Chubby sa pamilya ng nobyo. Nabigo niya ito. Ayos lang. Paano? Aalis na kami. Wika ni Mang Luisito sa dalaga. Covered court ang sumalo sa kanilang mag-anak. Kasama ng ibang daan-daang pamilya na walang matuluyan. Paano na tayo nito, Nay? Saan na tayo tutuloy bukas? Magiging pulubi na ba tayo, Nay? Kayo kasi di man lang kayo nagdala ng kahit isang gamit natin. May paninising wika ni Noah sa ina. Hayaan mo na kuya, ang mahalaga ligtas kayong lahat. Yung mga gamit natin makukuha naman natin yon. Paano, Chantal? Naabo na nga, hindi ba? Ibig ko sabihin, makakabili uli tayo ng bago. Pero wala naman tayong pera, kahit pitakan ni nanay na iwan sa bahay. Hinayaan ko na talaga yon, Noah, at wala namang laman yon. Pati yung pagkalakal ni tatay ng sidecar nasunog din. Nasama pa yung tricycle ni Cardo.
Ikaw, Kuya Noah, papasa ka na maging pulubi. Pabirong sabi ni Cardo sa kapatid. Ayoko, nakakahiya yon. Saka paano kung walang magbigay? Seryoso nitong sagot. Pare-pareho tayong magugutom. Ayoko magutom, kaya mamamalimos na ako bukas. Akin lang yon, huwag kayong hihingi ha? Mamalimos na rin kayo. Ikaw na lang. Sa gwapo kong to, walang magbibigay sa akin. Sabi ni Cardo. Wala yan, sabi ni Aling Chabelita, palito ka daw. Seryosong wika ni Noah kay Cardo. Natatawa na lamang si Chantal, maging ang dalawang matanda sa di maipintang mukha ni Cardo. Mabuti pa ang pamilyang to kahit wala nang matirhan ang sasaya pa. Puna ng kapitbahay niyang si Aling Yolanda. Hindi talaga namumblema ang mga yan dahil balita namin nag-asawa si Chantal ang mayaman. Naku, hindi po totoo yon. Kung totoo man po yon, sana wala kami rito. Agad naman tanggi ng dalaga sa isa pang kapitbahay na si Aling Maricon. Kung di ka nakapag-asawa ng mayaman, paano lalabas ang dalawang to sa kulungan? Balita ko may tumulong sa'yo na dekotse at may magarang sasakyan. Alanganin siyang natawa sa balitang kumakalat sa lugar nila. Huwag po kayo maniwala roon. Nakiusap lang po kami sa kampo ni Mr. Gonzalvo, kaya inuurong na niya ang demanda sa kapatid ko. Tanggi pa rin niya. Ayaw niyang malaman sa kanila na nagpakasal na nga siya. Mabuti sana kung totoong kasal. Siya pa mismo magkakalat noon. Kaya lang, di naman ganoon. Kaya todo dinay ito. Sa huli, baka pagpiyastahan lang siya ng mga ito kapag nalaman ng mga ito na nahiwalay na siya. Akala namin totoo. So paano yan? Saan kayo tutuloy bukas? Wala nga po kaming matutuluyan eh. Naku, mabuti na lamang kami nakakuha agad kami ng matutuluyan. May bakante pa doon, baka gusto nyo. 10,000 lang ang isang buwan. Ang mahal naman po, wala bang mura? Naku, huwag ka na maghanap ng mura, ineng. At nagkakaubusan na. Kung ako nga lang sana ang masusunod, ayokong tumira doon. Kaso yung anak kong supervisor, makulit. Pareho pala tayo, Mare. Naawa ang asawa ng anak kong afam sa amin. Kaya ayun, bukas kukunin niya kami, ililipat niya kami sa mansyon. Mas pagmamalaking sabi ni Aling Yolanda. Sa tono nito ay di ito magpapatalo. Kaya naman lumaki ang mata ni Aling Maricon. Sana all may afam. Sana all na lang talaga. Swerte nga ng anak ko eh. Partida, mas maganda roon si Chantal at high school graduate lang yon. Marunong lang talaga siyang dumiskarte. Tignan mo naman ngayon, siyang bumubuhay sa aming buong angkan. Kaya ikaw, Chantal, kapag may mayaman na nanliligaw sa'yo, kahit matanda pa yan, patusin mo na. Hindi ko po yata kaya. Nakangiwing wika niya. Sa panahon ngayon, di na pinapairal ang puso o pag-iinarte. Kailangan utak ang pairalin mo. Sayang ganda mo kung mapupunta ka lang sa lalaking mahirap na kagaya natin. Napapakamot na lamang siya sa payo ng kapitbahay niyang mas marunong pa sa kanya. Sige ha, dyan na kayo at tumawag ng anak ko. Nito, naupo din ito ilang metro ang distansya mula sa kanila. At ang kausap naman nito na isang marites na si Aling Maricon ay may kakwentuhan ng iba. Paano kaya anak kung lumapit ka muna kay Emiel? Suhesyon naman ng ama. Naku tay, bawal po, kontrata namin yon. Hindi po ako maaring humingi ng financial assistance sa kanya. Paano na tayo bukas? Problemadong wika nito. Huwag na po muna nating isipin yon. Mabuti pa po bukas na lamang natin pag-usapan kung anong gagawin. Gusto ko po munang pumikit ngayon. As usual, kung di siya kikilos, malamang sa kalsada pupulutin ang mga ito. Ang problema niya lang kung saan siya maghahanap ng murang bahay. Limitado na rin kasi ang budget niya. Malay ba naman niya na mangyayari pala ang sakunang ito sa kanila? Napapikit siya sandali para mawala ang sakit ng ulo niya. Chantal. Napamulat siya sa pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Naikusot pa niya ang mata nang mapagsino ang lalaking nasa harap niya na nakatayo. Sa pagkakaalam niya, wala naman siya nababanggit dito na nasa cover court sila. Emiel. Napatayo siya na makahuma. Sa nangyaring sakuna sa lugar nila, nakalimutan na niya magpaalam dito kanina. Hindi niya nga alam kung paano ito nalaman na narito siya. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga kapitbahay nila. Nahatak niya ang braso nito palabas ng covered court. Ayaw naman magpaliwanag kay Emiel sa palibot ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Bakit di ka nagsabi? Narito ka pala. Sorry, nawala sa isip ko. Nakita mo naman, wala na kaming bahay. Sumama ka na sa akin ngayon. Paano si nanay at tatay, ang kapatid ko? Di ko sila maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Hayaan mo muna ako rito.
Hanggang sa maihanap ko sila ng malilipatan. Kung yun ang problema mo, ako nang bahala roon. Kalat na ang liwanag sa silid na magising si Chantal. Otomatiko na patingin siya sa wall clock na nakasabit sa pader ng kanilang kwarto. 7:30 na ng umaga. Pandala siyang bumaba sa higaan at dumiretso sa banyo. Nilagpasan niya na ang iba pa ritual na karaniwan niyang ginagawa sa umaga. Mabilis siya nagbihis. Sakto naman pagkababa niya ng hagdan, si Amiel paalis na ito. "Sandali, sasabay ako!" Sigaw niya, dahilan para matigilan ito. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng sasakyan. Siya na nagbukas ng pintuan ng kotse. "Daya mo, di mo ako ginising." Aniya nang makaupo siya sa tabi nito. "Sinadya ko talaga yon, dahil alam kong puyat ka kagabi." Wika ni Amiel. Anong oras na ba naman sila nakauwi kagabi? 3:00 na yata na madaling araw. Hinatid pa kasi nila sa bagong tirahan ang kanyang kapatid at mga magulang. "Kaya kong pumasok kahit puyat. Mabuti bilisan mo mag-drive, baka malita ko." Pagmamadali niya rito na siya naman itong ginawa. Nakarating sila sa mall 5 minuto makalipas ang 8:00. Kaya naman halos din na sumasayad ang paa niya sa simento nang takbuhin niya ang papasok ng mall. Napahinto siya nang makita ang isang sopistikadang babae sa loob ng butik. Kapag minamalas nga naman, minsan lang itong bumisita sa pwesto nila na tiyempohan pa siyang late. At eto nga, nakita siya. Bumaba taas ang mga mata rin itong mga mata sa kanya. "Good morning, ma'am." Tuduyo ko nitong bati sa among babae. "Miss Samonte." Natandaan na nito ang pangalan niya. "Alam mo ba kung anong oras na?" Tanong nito sa kanya. "Sorry ma'am, I'm late." "Hindi ako tumatanggap ng sorry. You're late, kaya tanggal ka na sa trabaho." "Po? Hindi mo ba ako narinig? You're fired. O gusto mong isigaw ko dyan sa mukha mo?" Mataray nitong sabi sa kanya. "Ma'am, di naman po yata tama ang tanggalin niyo ako sa trabaho dahil sa isang late ko lang ng 5 minutes. I'm the owner of this company, kaya magagawa ko lahat ng gusto ko. Kabilang na dito ang pagtanggal sa empleyado ko na pabaya sa trabaho." "Ano pong ibig niyo sabihin?" May nilabas itong folder. "Narito nakatala lahat ng performance mo. Siguro naman sapat na to para tanggalin kita. 2 taon ka pa lang dito, 5 araw na ang absent mo. Alam mo naman, yun ang pinakaayaw ko, ang hindi sincero sa trabaho. With all due respect ma'am, lahat po ng absent ko nakafile po at may pahintulot ng management. At first time ko lang pong malate. Wala na akong pakialam, basta ayoko na makita mukha mo dito." Mariing sabi nito. "Excuse po, Ma'am Avery." Di na napigilan ng manager niya na pumagit na sa kanila. "Hindi po tayo maaaring magtanggal ng empleyado dahil sa late lamang po siya ng 5 minuto. Ani ni Miss Veronica, labag po yun sa labor code." "Sa tingin mo, may pakialam ako sa code na yan? Wala. Ang gusto ko, mawala na ang babaeng yan dito sa store ko. Ikaw, gusto mo ba sumama sa kanya?" Asik nito kay Chubby na sinubukan din sumausaw sa usapan nila. Aalis na lamang po ako." Ayaw niya namang madamay pa ang dalawa niyang coworkers dahil sa pagkakamali niya. Malungkot siyang umalis sa mall. Ang malaking problema niya ngayon ay paano na sila ngayon. Yun pa naman ang inaasahan niyang pagtulong sa mga pamilya. Lalo na di ito makahanap buhay dahil nawala na ang kagamitan ng mga ito. "Chantal, narito ka pala. Akala ko nasa trabaho ka." Nagkagulatan pa sila ni Amiel na magkita sila sa bahay. Naroon din kasi ito pagka-uwi niya. Alam niya pumasok ito ng office. "Wala na akong trabaho." Malamyang imporma niya rito. Nilagpasan niya ito sa may pintuan. "Ano? Ikaw? Wala ng trabaho?" Ulit nito at nakasunod dito sa kanya. "Oo." "Bakit?" "Dahil late ako ng 5 minuto." "At sino naman nagtanggal sa'yo?" "Sino pa? Yung hipag mo. Ang bait pala niya, no? Sa sobrang bait niya, di na ako nakapagreklamo. Di ko na naipagtanggol ang sarili ko. Tinanggap ko na lang ang lahat kahit alam kong di sapat na rason yun para sisantihin niya ako." Aniya at pinagsak niya ang pang-upo sa sofa. "Hayaan mo na, makakahanap ka rin ng mas matinong employer kesa sa kanya. Yun lang ang sasabihin mo?" Pinagsalubungan niya ito ng kilay. Inaasahan pa naman sana niya, katulad ng ginawa ng manager niya at ni Chubby, ay ipagtatanggol siya nito kay Avery, sinsipag naman nito ang boss niya. Sa halip, tila'y pinagkibit na lamang nito ang kawalang katarungan sinapit niya. Ang sama ng tingin niya rito. "Bakit? Ano bang gusto mong marinig sa akin?" "Parang sinabi mo na rin na tama siya.
Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Basta na lamang kayong maninipa ng trabahador kapag di nyo gusto? Naniningkit ang mata niyang wika rito. Bakit ba ako ang inaaway mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo. I'm sorry. Napapakurap-kurap niyang sabi. She tried her best na pigilan ang luha niya. Kaso nahulog pa rin sa pisngi niya sa sobrang sama ng loob. Ang hirap lang kasi. Matatanggap ko pa na nasisanti ako kung mabigat ang kasalanan ko. Hindi naman eh. 5 minuto lang, Amiel. Di niya maiwasang maglabas ng hinanakit dito. Napapaluha na lamang siya sa sama ng loob. Bakit di mo pinaglaban ang sarili mo sa kanya? Hindi na. Wika niya at pinunas niya ang luha. Tingin ko kasi ayaw niya ako sa kumpanya niya. At dahil yun sa asawa na kita, nag-absent naman ako dati eh. Okay lang sa kanya. Di lang naman ako ang kaparehong sitwasyon sa amin eh. Yung iba pa nga malala pa. Para lumalabas na kasalanan ko pa ang pagtanggal sa'yo ni Avery sa trabaho. Di naman kita sinisisi. Pahirap niyang sabi rito. Para wag ka nang umiyak, ako nang bahala sa'yo. Hahanapan kita ng bakanteng posisyon sa kumpanya ko. Napatingala siya rito. Akala ko ba wala nang bakante sa kumpanya mo? Maaari ko namang gawa ng paraan yon para sa asawa ko. Ordinaryo lamang ang pagkasabi ni Amiel ng salitang asawa. Ngunit parang ang lakas ng linaw ng salitang yon sa pandinig niya. Di niya tuloy mapigilan na mapatitig sa gwapo nitong muka. Hanggang sa nakaupo ito sa tabi ng sofa na kinauupuan niya. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Akala ko mayroon. Kung makatitig ka kasi parang crush mo ko. Naiwas niya ang tingin sa lalaki. Pakiramdam niya, biglang namula ang mukha niya. Salamat nga pala. Salamat saan? Sa pagbibigay mo ng matutuluyan sa pamilya ko. Walang anuman. Asawa kita. Kaya problema mo, problema ko na rin. Bukas na lang kita isasama sa office ko. Magpahinga ka muna ngayon. Alam ko pagod ka. Puyat ka kagabi. Napaka maunawaing sabi nito. Dahilan para mapuno ng kagalakan ang puso niya. Di niya tuloy napigilan ng sarili na mayakap ito. Ganoon naman siya kapag labi siyang natutuwa. Paraan niya yon para makapagpasalamat. Kaso napabitaw rin siya kay Amiel. Para kasing nasyak ito at tila ba naniga sa higpit ng yakap niya. Medyo naiilang tuloy siyang napausog. Baka kasi di ito komportable sa pagkayakap niya. Sorry ha, natuwa lang kasi ako kaya nayakap kita. Agad na paliwanag niyang napapangiti rito. Napangiti ito sa sinabi niya, namalayan na lamang niya na nakaakbay na ito sa kanya. Okay lang, wala namang problema, kahit yakapin mo ako. Gusto ko rin eh. Siya naman, nanlaki ang mata sa ginawang pagkabig nito sa kanya. Marahan siya nitong nilapit sa matipuno nitong dibdib at ikinulong sa matibay nitong mga braso. Ang kanina lamang na napakabigat na pakiramdam niya ay biglang gumaan na tila ba isang bula na bigla na lamang naglaho. Para bang unti-unti nag-iiba ang pakiramdam niya sa mamang to na kayakap niya ngayon. Ang dating kaaway na tingin niya rito ay ngayon ay nagiging karamay na niya.